Napag-usapan natin ang failed attempt nitong si Vega na targetin itong si Mai Furuki. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So ngayon nga, nasa height of confusion and fear itong si Vega. Hindi niya matanggap na mamamatay siya sa lugar na yon. Unacceptable daw yon para sa kanya. Ang brilliant plan niya na kainin si Mai para makatakas ay completely destroyed na para bang binabasa lang siya ng kanyang mga kalaban. Sobrang unsatisfying daw para sa kanya na ang isang warrior na kasing galing niya ay magpe-perish sa may labyrinth pero wala na siya magagawa. Na-realize niya na in-underestimate niya itong si Diablo na mas greater monster pa pala ito compared sa kanyang inaakala kasi para nakikita daw nito ang lahat ng mga galaw niya simula pa nung una at kahit anong attack ang gawin niya nga dito hindi ito gumagana. Na-disappoint din siya sa kanyang mga evil dragon spawn. Then nung makita niya ang pagdating nitong si Benimaru nagkaroon na siya ng idea na napatay na din ang evil dragon spawn na pinapunta niya sa mga lower levels. Sa point na ito na-reach na ni Vega ang limit ng kanyang comprehension dahil cornered na at na-realize niya na wala na ngang time nag-activate ang brain niya para siya ay makasurvive. Pero kahit anong isip niya wala na siyang possibilities na maisip. Sigurado siya na may binabalak itong si Diablo na talagang hindi niya kakayanin. Baka daw makapag-survive pa rin siya dahil sa immortality niya pero ayaw niyang isugal ang life and death niya sa may possibility na yon. Kumbaga ayaw niyang malaman kung hindi talaga siya mamamatay kapag namatay na nga siya. Frustrated itong si Vega. Kahit strongman siya by all accounts wala naman daw rumerespeto sa kanya. Wala siyang mga friends na mapagkakatiwalaan at wala siyang safe place na matitirhan. Hindi na satisfy ang heart niya kaya hanggang ngayon insatiable pa rin ang mga desires niya. Pero kung iisipin natin natural lang daw talaga yon dahil sa sarili niya rin mga actions. Hindi niya naiintindihan na hindi makukuha ang gusto mo just by simply wanting it or just by taking it by force. Kailangan mo talaga mag-effort ng malala para makamit mo ito. Namuhay si Vega nang hindi ito naiintindihan. Although may sympathy tayo sa may background niya marami naman siya naging chances para siya ma-rehabilitate. In the end, ang tanging person na dapat sisihin sa actions ni Vega ang sarili niya lang rin. However, hindi ito matanggap nitong si Vega. Nagwala siya at isinigaw niya ang kanyang dissatisfaction with his whole body. At that moment, naisip niya ang isang forbidden move. Naisip niya na absolutely impossible daw na siya lang ang mamamatay dito. Kaya idadamay niya lang daw ang lahat para hindi siya malungkot sa may afterlife. Ito mismo ang possibility na kinakatakutan nitong si Diablo dahil sa pagiging stupid at haphazard nitong si Vega. Nagising ang destructionism sa kanya. May foolishness kasi siya na magbago ng principles on a spur of the moment at mag-implement ng ideas nang hindi ito masyadong pinag-iisipan. So nagkatotoo nga ang premonition nitong si Diablo. Ngumiti si Vega at sinabi nito na gets na daw niya. Ini-admit niya na mas malakas sila sa kanya pero siya daw ang magkakaroon ng huling halakhak. Tumawa siya na malakas at sinabing dapat daw ginawa niya na ito from the very beginning. Naging desperado na laughter ang boses ni Vega at naging more and more intense ang evil presence na lumalabas sa kanya. Napaklik ng dila niya itong si Diablo. Ini-anticipate na niya ang possibility na mangyayari nga ito. Kaya nag-take na siya ng precautionary measures para makontain ang demonic bacteria na i-release sana nitong si Vega. However, ang magical bacteria ni Vega na-strengthen na pala ng fusion sa dark cells nitong si Zilenius. To some extent, ang hangin ay filled na ng cellular debris galing kay Vega. Ang remnants ng tentacles kanina mukhang naging virulent bacteria na rin. Sa isip ni Diablo, hindi niya daw inakala na mas magiging ganito pa ka-troublesome lalo itong kalaban na ito. Sobrang lasty daw talaga nito. Kung sa original state daw sana, mas madali itong pigilan. Kaso nga lang, nagawa na rin itong ma-integrate sa sarili niya ang powers ni Zilenius. Nagmumura na si Diablo sa may isip niya sa sobrang inis niya sa pangyayari dito. Palakas ng palakas itong si Vega during the battle at nag-a-acquire pa rin nga siya ng mga malalala na powers
powers na ngayon umiinis nga kay Diablo. Buti na lang daw at nag-prepare siya in advance dahil alam niyang hindi niya basta-basta na mapipigilan ng actions nitong si Vega. Mabilis na nag-implement ng countermeasures itong si Diablo. Ginamit niya ang technique na tinatawag na Zekai. Na-capture ang katawan nitong si Vega gamit ang Temptation King Azazel nitong si Diablo. Dahil dito na-severe ang consciousness nitong si Vega mula sa contact sa may outside world. In an instant, again, ay nasira na naman ang goal nitong si Vega. In other words, napigilan ni Diablo ang self-destruction nito. Na-realize ni Benimaru na sinusubukan pala ni Vega na i-collapse ang own cells niya na filled with isolated energy from the labyrinth all at once. Ang amount of energy na na-store ni Vega talagang considerable amount na. Kaya ibig sabihin nito napakalaki talaga explosion ang kaya nitong gawin. Napaisip itong si Benimaru na mabuti na lang daw naandito itong si Diablo. Talagang napaka-reliable daw nito. Tapos nagsalita itong si Diablo na ang mga fools daw na gaya ni Vega na hindi alam ang iniisip dapat ay pinapatay na agad ng walang pag-aalinlangan. Confident naman itong si Diablo na magsusurvive siya kung sakali na sumabog man ang tinangkang self-destruction nitong si Vega. Pero mahirap daw kasi i-predict ang scale ng damage na pwedeng mangyari, lalo na daw sa mga iba na exhausted pa at hindi pa fully na nakaka-recover. Kaya nag-take siya ng measures para mapigilan ito na mangyari. Grabe ang reliability ng mga subordinates nitong si Rimuru. Alam kong na-bored ang iba dahil it's been a really long time na wala nga itong si Rimuru mismo sa may kwento natin. Pero sana ay maintindihan nyo na ito kasi talaga ang time ng author nitong Tensura para i-build up para maging independent ang mga subordinates nitong si Rimuru. And nakita nga natin na dati kapag True Dragon level na opponents nga ang kalaban si Veldora at Rimuru lang ang maaasahan na lumaban. Pero ngayon kahit na sino pang mang-invade sa may labyrinth na ito confident na tayo na hindi sila matatalo. At yun ang importance nitong volume na ito. Kaya matagal na tinanggal itong si Rimuru. Pero wag kayong mag-alala dahil malapit na rin naman talaga ang pagbabalik niya. And meron nga pala akong announcement. Gusto ko rin na mag-content ng ibang mga anime. Pero this time magbabase ako sa manga, hindi na light novel. Ang iniisip ko One Punch Man. Gusto ko ng suggestions nyo sa may comment section. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.